taon ng aking pagiging pari. Ang tutusin ay isang malaking milestone sa buhay ko bilang pari kasi officially ay mapasok na ako sa pagiging senior na pari sa Diocese ng Cubao. Officially, junior ako sa senior. Sabihin mo, ay sa mga matatanda ng mga pari sa diocese, isa ako sa pinakabata sa mga matatanda na. So kung tutusin, ay sa araw na ito, pumapasok na siguro ako sa huling yugto ng aking buhay bilang pari, senior age na talaga. Okay? Kaya nga, ang laking pagtatakbo ko kasi sa milestone na ito ng aking pagiging pari, ang Bonifacio Day ay nilipat ng Lunes. Nung kami ay nagpapasya, at magkakaklase, ay nagpapasya ng kailan nyo ba gusto maordinahan? Ang pinili namin ay November 30. Bakit November 30? Number 1, si San Andres na Apostol ay ang ikalawang patron ng lungsod ng Maynila. At ako'y naordinahan bilang pari ng Archdiocese of Manila. Kaya nga pinili namin si San Andres kasi siya ikalawang patron ng lungsod ng Maynila. At ang ikalawang dahilan ay November 30 ay Bonifacio Day. Therefore, sa aming pag-akala, tuwing kami ay magdiriwang ng aming anibersaryo, holiday, non-working. Sabihin mo, may oras para magdiwang, yung mga kaibigan, kapag-anak, pwede dumating kasi nga, walang pasok dapat sa araw na ito. At tinatakbo ko, sana last year, ginawa na lang na nilipat ang November 30 ang Bonifacio Day sa ibang petsa. Kasi 29 lang naman. Ngayon, November 30. Ano ba ibig sabihin nun? May pasok tayo lahat. Pati ako, pagkatapos nito, tatakbo ko sa UST dahil maghapon ang pasok ko. At hindi lang yun. Dapat, next Thursday pa ako mag-report sa klase. Meron akong reporting ngayon. Sabi ng professor namin, yung isang linggo, nalipat pa lang Bonifacio Day ng Lunes. Kaya pwede ba, Father Cerudo, yung report mo para sa December, ilipat mo na lang ng November 30. Yan po gagawin ko. Sabi ng professor, kasi maniwala ka sa hindi, mula kagabi hanggang ngayon, hindi pa ako natutulog. Dahil ginawa ko kayo PowerPoint presentation at i-record ko mamaya alas 9 ng umaga. Kaya gano'n, hindi makapag-almusal ng maayos para ipagdiwang ang araw na ito. Ang pagtatakbo talaga. Ang pagtatakbo. Ngayon, papasok kayo sa isang importanteng yugto ng pagiging pari at yun ay ang pagiging bahagi ng senior clergy. Ano ang mga realizations ko ngayong ika-30 taon ng aking pagpapari? Well, napakasimple. Una, naiintindihan ko na sa paglalakbay ko, ito na ang simula ng pagbaba. Sabihin, ito na ang simula ng maraming mga pamamaalam. Ang panahon iyon, may batang pari, marami kong magagandang ideya, panahon ng bagong pari, pag-ordina, marami kong gustong gawin, marami kong pangarap na aabutin. Ito ang gagawin ko para sa kaharian ng Diyos. Pero
Ngayon ako'y nagdiriwang ng ika-30 anibersaryo. Sa buong pagbasa, lahat ng pagbasa natin sa araw na ito, ang nakakuha ng aking atensyon ay ito. Noong tinawag ng Panginoon si San Andres at ang kanyang kapatid na si San Pedro, noong tinawag ng Panginoon si Santiago at ang kapatid niyang si Juan, ano ang kanyang ginawa? Sabi dito, noon ay iniwan nila ang kanilang lamba. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama. Anong nakita ko? Yung salita, iniwan. At kung meron man akong naiisip sa oras na ito yung pamamahala. Na ako ay senior clergy, tumatanda, kailangan ko ng umiwan ng maraming mga bagay. Kailangan kong lumitaw sa maraming mga bagay. Dahil yun naman talaga ang cycle ng buhay ng tao. Bata ka, marami kang gustong kamtin, marami akong gustong gawin, marami akong gustong ipangarap. Kaya ngayon ako'y tumatanda, ang naiintindihan ko, kailangan na akong matutong bumitaw sa maraming bagay. Kailangan kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko na kaya gawin. Kailangan ko nang tanggapin may mga bagay na hindi ko na kaya pang ipagpatuloy. Maraming mga bagay na sa aking palagay ay kailangan kong bitawan. Yun para sa yung salitang iniwan. Kung ako ay tinatawag ng makarinig na tinatawag ko ng Panginoon para maglingkod, iniwan ko ang aking pamilya. Iniwan ko ang maraming mga bagay upang sundan ang ating Panginoon. Ngayon ako'y tumatanda na naintindihan ko, hindi pa pala tapos ang pag-iwan ko sa mga bagay. Una, kailangan ko na magpaalam sa kalusugan. Dahil unti-unti, ako'y humihina. Ako'y nagkakasakit. Kailangan iwan ko ang mga bagay na noon ay pinanghahawakan ko. Ngayon naiintindihan ko may mga bagay na hindi ko kayang hawakan. May mga bagay na hindi ko kontrolado. May mga bagay na bagaman ayokong bitawan, ay kailangan kong bitawan. At ito ay bahagi ng patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Kung nais ng Panginoon noon na ako'y mangarap na gumawa ng maraming bagay para sa Kanya, ngayon, pinauunawa niya sa akin para ako ay patuloy na maglingkod sa Kanya ng tapat. Kailangan iwan ko at bitawan ko ang maraming mga bagay. Noong si Apostol San Andres ay hinatulan na mamatay para sa Panginoon, hinatulan siya ipako sa isang krus na hugis etis. Pareho halos sila ng tadhana ng kanyang kapatid na si San Pedro.
Si San Pedro ay hinatulang ipakot sa krus. Si San Pedro ng kanyang kapatid ay pinako ng patiwarik sa krus. Pero si San Andres, noong nakita niya itinatayo na ang krus niya Hulis Equis, ay siya'y sumigaw at nagpuri sa Panginoon. At iyakap niya ang krus na iyan na siyang maging paraan ng kanyang pagpapatutuo sa Panginoon. He welcomed the cross. Kung meron mang isang Latin na phrase na naisip ko ngayon ako'y papasok sa ika-30 taon ng pagiging pare, yun ay ang masalitang portare cruce. Sabihin, ang pasanin ang krus. Kailangan itawan mo na ang lahat dahil ito ang krus na nag-aantay sa akin. Kailangan buhatin ko ang krus na iyan. At napakahirap magpaalam. Napakahirap magpaalam sa mga bagay na tinuturing mong importante. Napakahirap magpaalam sa mga pangarap. Napakahirap magpaalam sa mga plano ng buhay. Napakahirap tanggapin ang hangganan. Napakahirap para sa akin ang aminin hanggang dito na lang. Hanggang ito lang ang kaya mo gawin. Hanggang ito lang ang ipagkakaloob ng Panginoon. Mataas ang mga pangarap ko. Ngayon, sasabihin lang, hindi ang pinagkaloob ng Panginoon. Wala na ang magagawa. Dapat, pasanin ko ang krus na yan. Krus ng limitasyon. Ang krus ng hangganan. Yung krus na nagsasabi, hanggang dito ka na lang. Kailangan pasanin ko. Sapagkat sa pamagitan mo ay magpapatutuan ko sa Panginoon. Hindi lang pala sa pag-abot ng mga pangarap. Hindi lang pala doon dinadakila ng Panginoon. Dinadakila din ang Panginoon kapag tinatanggap mo, Panginoon, kung hanggang dito lang ang gusto mong ibigay sa akin. Panginoon, hanggang dito lang talaga ang ipinadhana mo sa akin. Tatanggapin. At nananatili ako dito. At patuloy kitang paglilingkuran. Patuloy kitang mamahalin. Patuloy kitang susunod. Kung ang krus ang nagtakda ng hangganan ng buhay ni San Andres, naiintindihan ko, ito din ang nagtatakda ng hangganan ng aking paglilingkod sa Diyos. Sasabi ko, sige na Panginoon, kung ito na ang simula ng pagbaba, ito na ang simula ng wakas. Tatanggapin ko ito. At sa pamagitan ng pagtanggap na ito, akin nawa ay patuloy kitang nakilala at patuloy ako magpapatuloy sa iyo. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida.